Menu na swak sa budget. Winner sa panlasa ng family. Narito na sa Winnie's Kitchen. Winnie's Kitchen. Para sa araw na ito, ang ating recipe ay isang pagkasarap-sarap na fish recipe. Ito ay ang GK Pampano with Katmon. Ano ba itong Katmon na ito, ha? GK Pampano. Alam ko yung Pampano. Meron GK, Gawad ka Pamilya. Hindi ko alam. GK with Katmon. GK Pampano with Katmon. Matanong na nga natin sa ating magluluto ngayong araw na ito. Siya po ang executive chef ng Gaya's Kitchen. Kasama natin si Chef Pepito Jr. Hello. Junior Pepito pala. Hello, Chef Junior Pepito. Yes, ma'am. Mabuhay po. Hi! Kasama rin natin ang si Chef JR Pepito pala, hindi Junior. JR Pepito. Siya ang assistant chef or sous chef. Ang executive chef nila, katabi nitong si JR, si Chef Lawrence Matthew Yabut. Hello, Chef Lawrence! Hello po, good morning po sa lahat. Ayan. Ay, naku, alam ko na. Yung GK stands for Gaya's Kitchen. Tama? Opo, hindi po Gawad ka Pamilya. Okay. Kaya nga. Pasensya ka na. Joke lang yon, Lawrence. O siya, sige. Lawrence, paano bang iluluto yung pampano na iyan? Okay, so ang ating ipapakita ngayon ay ang aming isa sa famous namin dito sa Gayas, ang GK Pampano with Katmon. So, una natin ay magpapaksiw tayo ng pampano gamit ang bawang, at ginger at katmon. Okay. Ano ba yung katmon, Lawrence? Ito po ay isa sa mga endemic trees natin dito sa Pilipinas. Makikita natin ito sa 25 cents natin. So, ginagamit to pampaasim na natin. May ano ka ba dyan? Mga unang panahon po, ginagamit to sa sinigang. Sa mga paksiw natin, na ginagamit ng mga ninuno natin. Parang tsurang kulay green na kamatis? Opo, ganito po yung tsura niya. Actually, parang nagiging lasa niya is parang malapit sa kamyas. Oh! Ang maasim po. So, ang itsura niya, ganito itsura. Actually. Ayan. Itapat mo doon. Bubuksan natin. Yun. O, yun. Okay. Parang ang kinakain natin dito is itong part na nasa loob po. Ito. Okay. So, meron kami dito naka-chop. Ihahalo natin to sa paksiw natin. Sa pampaasim. Naglalagay rin tayo dito ng tuba. Ay, tuba. Okay, sige. So, parang parang maliit na buko, tapos babalatan, tapos may pulp sa loob. Yun yung maasim. Yung pulp na yun po yung maasim. Okay. Sige. And then kapag nag-ripen siya, nag-ripen nga po yung pagiging maasim niya, nagiging medyo manamis po siya. Oo, yun nga. Kasi yung asim ng kamyas fruity no? Opo, ganun po siya. Sige. Tapos ano nang gagawin natin? Okay, so i-combine lang po natin ang supa, ang katmon, ang ating ginger at garlic at konting tubig. Ipapaksiw natin ang ating pampano. Okay, ipapaksiw. So, habang ginagawa mo yan, Lawrence, kung baka wala akong makitang katmon sa palengke, ano bang pwedeng substitute? Kamyas? Kamyas po, masarap rin po ang kamyas. So, mga local at native natin na mga pampakasim po, pwede rin ito. Pwede rin tayo gumamit na tamarin. Okay. Tawag sa sampalok? Opo, sampalok po. Ayun. So, sige. So, ang ginagawa nyo dyan, yung tawag dito, yung pangpaksiw, no? So, naglagay ka ng suka, tapos suka, bawang, luya, katmon, tinimplahan na natin siya ng asin, patis, at pepper. Okay, sige. So, pakukuluin lang natin and then ilalagay natin dito yung pampano. To make it short, meron kaming hinap-cook na pampano dito. So, yung ilalagay natin dito. Sige. Bali, ayan, paksiw na yan. Ayan. So, habang kumukulo po ito, pwede tayong gumawa on the side ng kanyang
Kongkase, tinatawag namin kongkase. Ito yung ginisang bawang, sibuyas, kamatis na may katmon at basil po. Wow. Medyo ni-level up mo na may basil. Yes po, okay. So, Okay. sir, papakulo. Nagyatin ko, mag-design. Sige. Pakuluin natin sa ibang kawali yan. Opo. Tapos, gagawa tayo nung tinatawag ninyong, ano nga tawag niyo dyan? Tinatawag namin itong kongkase. Sir, sige po, pwede tayo mag-isa ng Kongkase. bawang sibuyas. Kongkase. Papainin lang po natin ng kawali sa bili. Okay, sige. Saan mo, anong inspiration ang recipe? Saan mo kinuhang inspirasyon sa recipe na ito, Lawrence? Ito po kasi is heirloom recipe namin ng family. Oh. Actually, naghahanap kami ng alagaw kapalit ng basil kasi ang lola ko nung araw, lagi siyang, ito yung pinaka-favorite ko kinakain kapag dating ng linggo sa family day namin. Oh. Itong niluluto ng aming lola. Ano pala So, yun? ito, gusto ko sanang i-share yung heirloom recipe ng family namin sa public. Naging positive naman ang feedback sa tao at naging famous dito sa amin. Nice, nice. At Opo. kasama yan sa menu ng Gaia's Kitchen. Yes po. Sino ba si Gaia? Si Gaia po, isa Greek goddess po, god of nature. Doon po siya kinuha ang pangalan. Goddess of what? Nature po. Nature? Opo. Okay. Akala ko may totoong tao si Gaia, hindi pala. Sa Ay, hindi po. Greek Si owner mythology. po, actually, ang owner ng Gaia's po is nature lover. So, magbigay tayo ng konting history ni Gaia. Nag-start po noong 2019 po. Si owner po is nag-reforest ng mga lots, ng mga farm areas. At isa po itong Gaia's Kitchen po na nireforest na po. Inayos ninyo para para nature ang paligid. Yes po. Teka, ano Opo. bang ginagawa Actually, ni JR? Nagigit na po siya ngayon ng bawang, luya, kamatis, at sibuyas po. Okay, yan. Sige. Ito yung konkase natin. Slice na katlo. Slice na katmon. And then Katmon maglalagay rin po siya ng forever. katmon. Okay. Opo. Ayan na. Tapos yung sinasabi mo, meron kang dagdag para dyan sa Gaia's Kitchen, Lawrence. Opo. Diba to? Si owner po kasi isang nature lover. Oo. And itong ginawa namin, we are already accredited by the DOT as nature park. So, isa na po sa tourist destination dito sa Tanay, ang Gaia's. Wow, sige. Opo. So, ang matatagpuan natin dito sa Gaia's is not just the restaurant. We also have the park. Yung park namin is consist po ng flower terraces. We also have endemic, natural po, or native, mga exotic na mga puno po, at fruit-bearing trees po. Ay, So, gano'n. opo, nagkakaroon kami rito ng mga tours para sa mga estudyante para makilala nila yung mga endemic natin na mga puno. Yung mga hindi na natin nakilala. Ayan. Very Opo. good. Nice. Isa na po rito yung katmon for me. Oo. Nung nag-start po ako dito sa Gaia's, doon ko lang po nakilala ang katmon. Opo. Ako ngayon ko lang nakilala ang katmon dahil nag-guess ko kayo. Ano na yung ginagawa ni Opo. JR? Ngayon po, nag-add po siya ngayon ng tomato sauce para madagdagan po yung sabaw niya. Okay. Naglagay po ngayon siya ng basil. Ayan. And then, titimplahan na po ito ng patis at May patis. paminta. Ayan. Sige. Okay. Tomato base pala ang konkase Opo. mo. Tomato sauce. Okay. Tomato based po siya. Yan. Ito na. Tapos, paano nang gagawin natin dyan? Titikman lang po ninyo sa JR kung tama na po sa Ay, panlasa niya. correct. Para malaman kung ayos na ang timpla. Konting tubig. Sige. So, ang magiging asa dapat na nito is may alat, may konting manamis-namis galing sa kamatis, Oo. at asim po galing sa katmon. Oo.
Nagbibigay po kasi ng malinamnam na flavor po yung katmon, kaya gusto namin gamitin siya. Talaga ba? Naku, gusto ko matikman yan. Ano ba lasa ng katmon na yan? Oh, ayan, may katmon pang buo sa gitna. Naglagay kami para talagang Oo maalasahan nga. din po ng ating mga kumakain. There is katmon in that recipe. Opo. Okay. So, are we done? Opo. Ah, okay. So, So, paano luto na natin po ito. plating na Ngayon po, tayo? ipaplato na natin si Pampano. Sige, sige. So, ayan na. Lagyan natin ng plato. Okay. So, sa isang bandehado, ay Sa isang tatanggal. bandehado, gagawa tayo ng kanyang plating po kung paano namin siya pinipresentahan sa mga guests namin. Sige, sige. Ano na yan? Ayan, ihahain na ang ating GK's Pampano with katmon and concase. Ako. Lalagay kami ng concase sa ilalim bago namin ipatong po ang Pampano. Ayun, nasa ilalim ang sauce. Wow, so rich. Ayan, si Pampano na pinaksiw. Sa katmon Opo, pa and then, rin. lalagyan natin sa ibabaw, sir. Lalagay na sa ibabaw yung ibang sauce. Ay. Parang ano, So, no? parang Parang ang social garnish naman na, namin dito, ano yan? opo, ang maging garnish namin dito is galing din sa farm, basil, fried basil po. Fried basil. Wow, sosyalin. Ayan. Parang eskabecheng sosyal. Yes po, actually, ganun po ang itsura niya. Ay, naku, parang ang sarap matikman. Punta tayo sa Tanay kayo, no? Yes po, we are located po sa Sitio San Piro, sa Plaza Aldea po, Tanay. Ayun. Malayo ba yan? It can Ano? be reached po through FB. Okay. And Wazeable naman po ang place po natin. So makikita siya sa Google Maps and Waze po. Kailangan ba by appointment yung punta dyan? Lore? Ay hindi po. Kapag weekdays po, pwede tayo mag-walk-in. We also have reservations kung gusto po nila na maka-accommodate sila mabuti. Pagka weekends, pwedeng walk-in. Walk-in po, pwede rin po. Ayan, pwede rin. Meron po tayong entrance fee na 200 pesos sa nature park natin. But then, yung 200 pesos na yun po ay makakonsume natin o babawas natin sa bill mo pag kumain ka po sa Ay, consumable. Nice. Opo. And then, ang maganda rin po dun sa entrance fee na yun, meron po tayong tour. Oh, So, if ever maghahantay tayo ng orders natin or after natin kumain, meron tayong readily available na mga tao, ang mga staff natin, the waiters, the kitchen staff, and also the farmers po are ready po para mag-tour sa mga tao natin. very nice. It's for free. Kasama po siya doon sa entrance fee na 200 200. Very pesos good. po. Reasonable na. And that's it, Yes, po. Pansit. Yan na Yes, po. ito na po ang ang final touch natin, ang ating GK Pampano po. Wow! Sarap! Very nice! Very good. Maraming salamat, Lawrence and JR. Thank you so Thank you po. much. Thank you po, mabuhay po. Yan, mabuhay Mabuhay. kayo kung kayo naman madayo sa Tanay. Visit Yes po. Gayas Kitchen. Diyan po. At makakatikim kayo ng masasarap na pagkain at makakapaglibot pa kayo sa kanilang solar na nature-inspired. Thank you, Lawrence. Thank you po. Thank you, JR. Bye-bye. Okay, yan po ang ating recipe for today, ang ating pampano with katmon. Gusto ko matikman yung katmon, di ba? Kasi ngayon lang ako nakakita niyan. Very interesting. Maasim-asim, tapos nilagyan pa nila ng tomato sauce. So, maasim talaga. Parang escabeche nga na pinasosyal. Why not try it? Babalik ako, wait a minute, kapeng mainit.